Ayan mga bayan, oh. So ang haba niyan mga bayan, grabe yung haba niyan. Domo arigato gozaimasu. Ayan po mga bayan, yung pag-start nitong construction nitong Marikina flood control. Ayan po si DPWH Secretary Mark Villar noong kapanahunan pa nila, no? Ayan. Ayan po mga kabayan. Japan lang talaga ang sagot dito sa Marikina flood control mga kabayan, no? Sana may mga comment din po tayo sa ating mga kabayan. I-flash din po natin mamaya. Titingnan nyo po mga kabayan, no? Yung mga nagko-comment kung paano sila napamahal sa mga Japanese, lalo na po sa infrastructure. Dahil ang ating mga kabayan, hindi natin masisi na talagang sukang-suka na sa mga local contractor natin, na kung saan yung local contractor natin ay hindi rin po natin masisi ng husto dahil may binabawasan din po ang pondo para sa iba't ibang lugar, no, sa mga project. Babawasan din po ng mga buaya sa gobyerno, mga politiko na ganib sa kapangyarihan, napakasakim. Kaya yung pundo para sa project ay binabawasan pa di umano ng 25%, 30%, ganun. Kaya yung kadalasan sa infrastructure sa ating bansa mga bayan ay mabilis masira. Masisilahan mo talaga rito mga kabayan yung hindi tinitipid yung materyales. Iba talaga pag mga Japanese contractor, mga Hapon ang gumagawa mga kabayan. Talagang garantisado. Hindi tayo lugi kahit kulang-kulang 10 billion ang project na ito. From Marikina to Pasig, napakahaba din naman yan mga kabayan. Kasama na yung baklas dyan sa mga buhangin, pagpapalalim sa Marikina River, kasama na po yan dyan mga kabayan. Talagang sulit pa rin dahil grabe naman talaga yung quality, tsaka yung rebars pa lang mga kabayan at yung semento pa lang. Mabura na tayo dito sa mundong ito mga kabayan. Itong project na ito ay manatili at makinabang nito yung next generation mga kabayan. Tingnan nyo yung rebars, oh. Tingnan nyo mga kabayan, titigan ninyo. Grabe. Talagang makakamangha pag mga Japanese contractor. Ang manpower nila, mga Pilipino. Mga kabayan, oh. Kita nyo? Yan yung kulay puti, yan yung sheet pile na kung saan may tawag daw din dyan mga kabayan. Ang tawag daw niyan ay marine plate, na kung saan hindi yan basta-basta kinakalawang. At yan po ay produkto talaga ng mga Hapon. Yan, oh. Grabe yung kapal, mas makapal pa sa mga nakaupo sa kapangyarihan na mga magnanakaw. Buwira lang sa matino na may takot sa karma. Yan, oh, ang kapal ng plate marine mga kabayan. Yan po yung kulay puti na yan, yan yung nakaharap sa tubig, na kung saan talagang lahat ng tao sa mundong ito ay mabubura na. Pero yung plate marine ay nakabaon pa rin dyan. Sana all.
Sa kabilang side, oh. Yung sa kabila mga kabayan ay unang layer ng retaining wall ay nabuhusan na. Nag-prepare sila ngayon sa pangalawang layer. Sana all. Grabe yung solid na semento. Ayan po mga kabayan yung semento na buhos. Yan po yung pinapatong dyan sa, ayan po. Yan po yung plate marine. Yung sheet pile na yan. Ayan na, may buhos na kulay puti. Semento. Kita nyo naman yung ano mga bayan, no? Yung mismong rebars, grabe, ang tindi. Sana all. Sana ganito na sa Pilipinas. Kano? Yan na po yung pinaka-final na po yan na ano mga bayan. Sa retaining wall, oh, yung pinakataas. Yan oh. Yan na yan. Kita niya yan. Ang rebars oh, nangingitim. Ayan o. Napakatindi yung quality ng ano. Ayan o mga bayan o. Ayan po mga bayan, no? Ayan po yung final alignment ng retaining wall. Sa side naman po yan sa Eastwood area mga kabayan. Grabe, napakakinis, napaka-solid talaga, halatang halata. Dito ako talagang bilib na bilid sa mga hapon mga kabayan. Kita nyo naman yung rebars, oh. Halos ginawa ng sapin bago nila buhusan. May kita pa kaya ang Japanese contractor nito? Hindi kaya lugi na? Sa mga rebars pa lang ngayon mga bayan ay napakamahal na. Semento pa na napaka-solid, grabe. Bago ang lahat mga bayan, paki-like, paki-share, paki-follow at subscribe na rin. At wag po tayong mag-skip sa ads mga bayan. Napakalaking tulong na yan sa ating pag-vlog, ano. Maraming salamat. Grabe. Ito na yung pera ng sambayan ng Pilipino na pinaghihirapan. Talagang quality yung gawa. Ito po yung mga message ng ating mga bayan sa ating FB page mga bayan. I-flash, ipakita natin. Basahin ninyo yung mga pangalan nila. Ito yung mga comment ng ating mga kababayan. Mr. Caps Vlog, oh, shout out sa sir. At kay Sir Monalito. Kay Sir Agent X745. Kay Sir George Ramirez, shout out sa sir. At kay Sir Juan Pukilyon. Ayan po, dapat hapon ang gumagawa, honest sila. Ayan po, pag big project dapat Japanese contractor. Ito na yun mga kabayan, no? Yung yan po, na-flash na natin yung mga comment sa ating mga kabayan. Sa mga hinaing nila, mas marami pa mga kabayan ating may flash dito. Kaya comment lang kayo mga kabayan, no? Para next vlog natin na pong isusunod yung mga pangalan ninyo, yung mga hinaing ninyo, maipaabot natin sa ating gobyerno na tigilan na yung mga ghost project na yan. At yung mga pagbabawas nila sa mga pundo para sa proyekto. Kaya nababoy yung mga flood control, no? Masisilayan din po natin mga bayan sa Ilocos, no? May mga flood control doon na bago pa pero walang bakal sa ilalim. Hindi ganitong pagkagawa. Diyos ko po.
Sana kung matino lamang mga kabayan yung mga politisyan natin, ilang politisyan, no? Lahat ng infrastructure sa ating bansa mga kabayan ay napakaganda sana. Kaso binabawasan pa. May yung pinabalita na binabawasan ng 25%, 20%, may iba pa dyan 30%. Kaya yung project kawawa, wala ng bakal dahil ang bakal kinuha na ng buhayang politiko. So ayan mga bayan, no? Kita niyo naman yung texture ng semento. Talagang napakasolid. At itong project na ito mga bayan ay nag-start ito noong October 20, 2021, no? At yan, sa bandang kaliwa natin, yung unang layer ng retaining wall ay nabuhusan na. May 2 layer pa mga kabayan, kaya abang-abangan po ninyo yung ating mga update pa rito sa Marikina Flood Control Project. Shoutout po sa lahat ng ating mga bayan dyan, mga OFW, mga seafarer, no? Ayan po, yung mga kabayan natin na mga kasambahay sa ibayong dagat, naway pagpalain kayo ng may kapal mga bayan. Ipakita ko lang sa inyo mga bayan, ayan, no? Yung mga rivers, 2 layer mga bayan ng semento, tsaka yung alignment ng rivers dyan. Ang lalaki pa ng rivers mga bayan, halos kasing laki na ng mga bayan, no? Yung hinlalaki natin, yung kamay. At yan po yung semento, hindi siya buo na buhos. Kung sa Pilipino pa yan, buo na buhos. Ito, black yung pagkabuhos mga kabayan. Tingnan nyo naman, no? Black siya, kaya napakasolid. Yan, no? At masila-silayan pa natin yung rebars. Talagang napakatindi. Kaya may napuntahan yung ating pinaghihirapan na galing sa tax natin. Ayan yung rebars mga bayan, ang tindi. Nasisilayan din naman yung mga sheet file nito mga bayan na binabaon. May mga vlog tayo dyan, panoorin nyo po mga bayan, no? Na talagang napakatindi, ang lalaki, ang lalapad. Bukod sa sheet pile na nakaharap sa tubig, mayroon pa sa likod ng sheet pile mga bayan na talagang antindi. Sobrang kapal ng mga rebars. So ito naman po yung sa bandang kanan papuntang Manggahan Floodway. So ito po mga bayan, sa dulo ay tapos na. Yan, sa unahan mga bayan may nagsanga na ilog dyan, pakaliwa papuntang Manggahan Floodway. So ayan po yung retaining wall, napakatindi, talagang napakasolid. Titigan nyo mga bayan yung sheet pile. Yung, ayan,
Grabe. Napaka-solid talaga. Grabe. Marikina flood control mga kabayan, no? Sobrang solid. Ang kapal ng semento. Ito yung trabaho na panghabang buhay. Yang lupa na yan natitira mga bayan, temporary lang yan, pero tatanggalin din yan mga bayan pag matapos na yung retaining wall rito. Pati rin dito sa kabila, oh, yung mga bato na yan na nakatambak, babaklasin din yan once na matapos na yung flood control dito sa area. Sa Eastwood area po to mga kabayan. Grabe yung, tingnan nyo naman yung sheet pile mga bayan, oh. Ayan, oh, yung sheet pile sobrang kapal. Yan po yung pit marine. Hindi daw yan basta-basta kakalawangin mga kabayan. Yang kulay puti na yan, yan na po yung nagsisilbing pangdepensa, numero 1 pangdepensa dyan sa tubig baha. Yang kulay puti na yan. Yan, oh. Iba talaga pag Japanese contractor, shout out. Shout out po sa lahat ng Filipino workers nila, no? Magaling ang Pilipino gumawa mga bayan. Depende lang talaga sa nag-manage sa gobyerno, lalo na sa DPWH. Grabe yung mismong mga seed pile na binabaon. Sa likod niyan mga bayan, mayroon pa yan. Pakita ko sa inyo ha, yung likod niyan, mayroon bang bakal na grabe ang solid naman. Mas doble. Mapapasana all ka na lang. Hindi na natin makita yung sheet pile sa likod. Pakita ko sa inyo yung ano, yung sheet pile mismo. Ayan, oh. Ang lalaki yan mga bayan, mas malapad pa yan sa tao. Yan. Yung sheet pile na yan. Sa likod niyan, mayroon pang naka-welding na solid na bakal. Na grabe yung kapal, mas makapal pa sa mukha ng mga ilang buhaya sa DPWH at sa mambabatas natin. Ayan. Matino lang yung gobyerno natin mga bayan. Hindi pa kaliwat kanan na pagnanakaw. Napakayaman yung bansa natin. Kaso simula sa baba pataas, laganap ang korupsyon. May kasabihan talaga na ang pera ay demonyo. Talagang andyan yung mga politiko, hindi para magsilbi sa taong bayan, kundi andyan sila para nakawin yung pera na pinaghihirapan ng sambayan ng Pilipino. Kita nyo yung mga ilang congressman dyan mga bayan, ay pag makaupo yan sila, grabe na yung negosyo, mga ari-arian nila. Talagang ini-invest nila yung mga ninanakaw nilang pera sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Sinong may kasalanan? Tayo ring mamamayang Pilipino. Dahil yung iilan natin mga kababayan, yung mga nakatira dyan sa mga urban areas, makahawak ng
500 pesos, 1,000, hinahakot yan sila. Wala na, iboboto na agad. Alam naman nilang walang nagawa at puro pagnanakaw lang yung ginagawa. Wala rin ibang masisi kundi tayo rin, sambayan ng Pilipino. Kaya may kasabihan, magdusa tayo. Di po ba? Kaya magising kayo. Huwag ninyong ibinta yung boto nyo dahil tayo rin ang magdusa sa bandang huli. Yung mga politiko na yan, pag makaupo na yan, wala nang atupagin yan. Kamkam dito, kamkam doon. Paano makanakaw, maprotektahan ang kanilang mga negosyo. May isang pamilya dyan nga na halos nasa kapangyarihan talagang masabi nating walang kakuntintuhan sa yaman. Ang pera na yan ay wala naman yan. Kung tayo ay lilisan, iiwan din yan lahat, mga kabayan. Kaya sana magbago na yung mga politiko natin. Yang pera, yang yaman ay hindi yan. Lahat ng buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang. Sa likod ng sheet pile na yan, mga bayan, ito na ang likod. Yan po yung napakapal na bakal, mga bayan. Grabe, sobrang kapal. Full glass na rin po ngayon, mga bayan, ang dredging, no? Yan na po yung bars na yan, ang naghahakot sa mga putik, burak na binabaklas doon sa taas, sa may riverbank, pababa rito sa may area ng Manggahan, Padway. Kaya huwag kayong magtaka na pag may mga bagyo, masamang panahon, wala nang baha rito dahil malalim na po ang Marikina River, lalo na pag matapos na po itong pagtanggal dyan sa mga putik at burak. Hanggang dito lang muna, mga kabayan, yung ating update sa ngayong araw, no? Paki-like, share, follow at subscribe po. Abangan po niyo, mga kabayan, yung ating susunod pang mga update rito sa Marikina Flood Control. Po kay Studio hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. God bless po sa lahat.